Yo Germs, good morning, good morning, good morning. Akala ko talaga kahapon Friday na. Ngayon pala yung Friday. Yo Germs, good morning, good morning, good morning. Nakakainis dito sa may C5. Yung pagbaba mo ng IPI flyover kung galing ka ng Rosario, tapos kakaliwa ka papuntang C5, nakakainis. Nag-install sila ng mga bollards na kagaya nito. Nakakainis kasi sobrang traffic ngayon. Sobrang traffic dito sa may C5, sa may IPI. Nag-install kasi sila dito ng mga bollards, yung mga ganito, yung mga kulay orange na ganito na poste. Nag-install sila nito doon kasi ano yun eh, bike lane kasi yun. Nilagyan nila ng mga ganyan kulay orange na bollards, mga poste-poste na ganyan. Wala naman problema sa totoo lang kasi bike lane naman yun. Kaya lang yung naidudulot na traffic nung bollards dun sa karamihan, sa 4 wheels, sa mga motor, eh lumala palalo. Yung bike lane kasi wala naman na tayong magagawa dyan, nasa batas na yan. Ginawa na yung batas na yan para sa mga nakabike, no? Ako kasi nagbabike din ako, nagbumotor, tapos may 4 wheels din ako. So naintindihan ko naman yung mga nakabisikleta tsaka mga naka 4 wheels. Kaya lang ang ano lang kasi parang sobrang traffic eh, 'di ba? Parang hindi bagay dun sa lugar. Dito along sa Julio Vargas, naintindihan ko may mga bollards dito, may mga barrier yung bike lane. Kasi dito madalas mabibilis yung mga sasakyan. Lalo na dito sa pababa papuntang C5, mabibilis yung mga sasakyan dito. Lalo na kung walang traffic. Basta pangit lang kasi sa pakiramdam kasi hindi ko alam, hindi ko ma-explain eh kasi nakamotor ako eh. Yung lugar kasi masikip na, no? Masikip na siya. Mataas yung volume ng sasakyan dito sa C5, especially dito sa pababa pa lang ng IPI flyover. Sobrang taas ng volume ng mga sasakyan, plus mga motor, plus mga bike din, tsaka mga scooter. Ngayon ang nangyari, dinagdagan nila ng bollard, dinagdagan nila ng mga barrier, lalong parang sumikip lalo sa pakiramdam ko na nagmumotor. Siguro ganoon din sa ibang mga nagmumotor dito sa may C5. May mga bike lane kasi na inaalaw na madaanan ng motor. May mga lugar kasi na merong bike lane tapos wala namang barrier, tapos parang allow na rin yung pumasok yung motor kasi masikip nga yung kalsada. Like for example sa Aurora Boulevard, kung napapadaan kayo doon, kung pupunta kayo ng Maynila, kung galing kayo ng San Juan, ayan, 2 lanes lang ang linya doon, 2 linya lang, tapos yung isa hahatiin gagawing bike lane. So pag rush hour, punong-puno yun, punong-puno ng jeep yung bike lane dun. Ang mangyayari kasi dun, kapag nilagyan nila ng barrier yun, magiging 1.5 lane na lang. So isa para sa sakyan, kalahati para sa motor, kalahati para sa bisikleta. Kapag pinatupad nila ng mahigpit yung bike lane ordinance dun, kaya hindi nila nilalagyan ng barrier yun kasi talaga pag rush hour, kailangan nila yung space na yun. Ito example ng bike lane dito sa Julio Vargas. Ito papakita ko sa inyo. Ayan, may mga bollard siya, tapos mayroong mga barrier na maliliit. Ito. Ngayon, pag nagkataon, itong nasa C5 kasi ngayon, puro bollards pa lang. Yung mga poste na kulay orange pa lang yung nakatayo. Pag nagkataon, lalagyan din nila ng plastic na yan. Yung plastic na maliliit na barrier. Dito sa part na to, hindi ako pumapasok dito sa mga ganitong may mga barrier na ganito. Hindi ko yan pinapasok kasi syempre, respeto na din dun sa mga nagbabike. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, nagbabike din ako. Pero yung mga walang bakod, walang mga barrier na ganyan, pinapasok natin yan. Hindi naman tayo nagmamalinis na ano, hindi naman tayo nagmamalinis pagdating sa bike lane. Pinapasok din natin yung bike lane kapag kailangan talaga. Kasi lahat naman tayo kailangan natin ng space eh. Mapa 4 wheels man yan o 2 wheels or bike, kailangan natin ng space. Kaya nga natin binigyan ng space yung mga bike kasi kailangan nila yung space na yan. Ganon din sa atin sa motor. Kasi tayo, dalawa lang gulong natin. Sa totoo lang, maliit na space, delikado tayo. Baka maipit tayo, baka ma-outbalance tayo, matumba tayo, mga ganyan. Bukas ko na lang siguro bibidyoan yung bike lane dito sa ano, dito sa C5 kasi hindi na natin madadaanan ngayon. Ulitin ko ha, wala tayong problema sa bike lane, wala tayong problema, nasa batas yan. Ginawa yung batas na yan para sa ikabubuti. Wala tayong problema sa bike lane. Sometimes kailangan natin gumamit ng bike lane yung walang barrier. Ito, papakita ko rin sa inyo yung bike lane dito sa
sa may Ortigas Avenue. Dito naman pababa naman ng IPI. Ito. Nandito tayo kasi sa Ortigas Center ngayon. Pagkanan natin dyan, makikita natin yung bike lane. Ito lagi itong nadadaanan ng mga motor, yung bike lane dito. Kasi pag rush hour, sobrang sikip din dito. Halos hindi makausad ang mga motor dito. Ito, diba, maluwag naman siya ngayon. Dito tayo sa labas. Pero pagka ano kasi, kapag rush hour, yung tatlong lane na yan, nagiging apat pa yan. Ngayon, yung mga motor, wala nang madaanan, wala nang masingitan. For example neto, naharangan niya na yung maliit na space dyan, papasukin na natin yan, di ba? Oh. Ang tawag dyan, sharing is caring. Biro lang yun. Dahil ganito kasi, although nare-respeto natin yung batas, nare-respeto natin yung mga nagbabike, ako, para sa akin, kailangan ko rin kasi ng space bilang isang motor. Maliit lang naman tayo maliit lang naman yung motor hindi naman tayo kalakihan para makaabala ng sobrang laki, no? Hindi naman tayo ganun kalakihan Hindi naman tayo kagaya ng mga jeep na talagang pag hinarang talaga yung jeep nila sa bike lane, talagang sarado lahat, sin walang makakadaan. Tayo naman, pwede naman tayo maghati. Pwede naman tayo makihati, especially dito sa mga wala namang barrier. Nire-respeto natin yung batas sa bike lane. Nire-respeto natin yung mga nakabike. Once na kailangan natin yung space, magagamit talaga natin yun. Ito, ganun din dito sa Rosario Tulay. Actually, may bike lane dito. Hindi lang masyado makita yan. May bike lane yan dyan. Kaya lang, may counterflow dito. Ang mangyayari, kung i-implement natin yung strictong batas dito sa bike lane, magiging one lane na lang to. One lane, half lane, bike lane, diba? Kaya ngayon, itong mga nandito, ayan, kain nila yung bike lane. Understandable naman yan kasi merong counterflow dito sa kabila, which is ina-allow din ng traffic management na magpa-counterflow dito. Yan. Tingnan nyo, bike lane. Kasi wala siyang barcode or wala siyang bollards, wala siyang barrier. Kaya nagagamit siya kung kailangan. Ngayon, kapag may barrier yan, hindi mo talaga magagamit yan kahit anong mangyari. Kasi wala madadamage yung sasakyan mo pag sinagasaan mo yung mga bollards tsaka mga barrier. Doon sa C5 kasi, kaya naiinis ako, sinasabi ko sa inyo kanina, naiinis ako kasi pag rush hour talaga, sobrang sikip, sobrang hirap na dun nung wala pang barrier, wala pang bakod yung bike lane. Kasi madalas namin gamitin yun. Pagbaba ko ng flyover IPI, pagbaba ko dun, unahan ng konti, kakaanan na ako sa papasok ng Ortigas Center. Yung pakalawang kanan na, hindi yung unang kanan, yung mga nililikuan ng mga pasaway, doon ako pumupunta. Ngayon, mahirap na nung time na yun, nung wala pang barrier, wala pang bakod yung bike lane doon. Walang ya. Mas lalong humirap ngayon kasi kami hindi na kami makasingit or hindi na kami makatagos dun sa mga four wheels kasi masikip na rin sila. Nagagamit talaga namin yung bike lane kasi ang sikip ng lugar. Ngayon, pag in-implement nila yon doon, tapos nilagyan nila ng barrier, tapos may manghuhuli pa dun sa dulo, naku po, sobrang sakit nun, tsaka sobrang nakakainis talaga nun. Sobrang nakakainis na pakiramdam nun. May naisip kasi ako na isang bagay kaya napablog ako. Nung nakaraan kasi, mga nakaraang buwan, naglabas din yung MMDA ng memorandum ulit, no, about dun sa paggamit ng bike lane sa EDSA. Yung EDSA naman maluwag Hindi mo naman kailangan talaga gamitin yung bike lane dun. Maluwag naman yung EDSA. Maluwag yung mga linya nila, yung mga kagaya nito. Kaya pag sumampa dun yung kotse, meron ka pa space dito kabilaan. Kaya hindi mo talaga kailangan gumamit ng bike lane sa EDSA. So ayun, naglabas yung MMDA ng memorandum na ganun. Di na natin masyado pinansin yun kasi hindi naman tayo madalas gumamit ng EDS. Kaya lang dito, ang naisip ko kasi dito, parang same lang sa mga truck ban. Meron tayong window hour na tinatawag. Kung napansin nyo kanina, medyo maluwag na yung kalsada sa IPI pauwi pero papunta, jump pack pa rin yun, punong-puno pa rin yun kasi kapasok pa lang yung mga tao alas 8 pa lang ibig sabihin nun, nasa rush hour pa tayo. Yung mga tao paakyat pa lang ng Ortigas, tayo pauwi medyo maluwag, kaya hindi na natin kailangan gumamit ng bike lane or hindi na natin kailangan manghiram ng konting space sa bike lane kasi maluwag naman yung kalsada bakit natin gagamitin yun? Bakit tayo manghihiram nun? Ang naisip ko, kasi ayoko naman talagang mangialam dito, ang naisip ko lang kasi para sa mga truck, meron tayong window hour.
na tinatawag. Pwede kang bumiyahe, pwedeng bumiyahe yung truck kapag hindi na siya covered ng truck ban, no? Ganun, parang ganun. Sa may barrier man o wala, or kahit dun sa may barrier, magpatupad tayo ng parang rush hour suspension ng bike lane. Kasi naisip ko lang, hindi naman madalas may bike, no? Although may bike, pero hindi madalas. Mas marami talaga yung nakasingle na motor. Magpatupad tayo ng magpatupad tayo ng suspension ng bike lane every rush hour, para sa mobility ng mga sasakyan, para sa mobility ng mga motor, tsaka sa mobility ng mga nakabike. Although mahirap to sa mga nakabike kasi man-powered kasi yung bike. Mahirap yung may mga nakastock na motor dun sa dadaanan mo kung nakabike ka. Kasi sa totoo lang, ako talaga alam ko pakiramdam yan. Alam ko pakiramdam nung nagbabike. Iba yung pagod. Tapos may mga paahon pa, basta madami kang bagay na may experience kapag nagbabike ka. Tapos kung magkakaroon man tayo ng parang bike lane suspension, yung oras bahala na sila. Yung oras bahala na sila kung anong oras man yan. May aksidente dito. Anong nangyari dito? Karambola. May karambola dito. Okay, naputol tayo kasi may aksidente dito sa kabila. Tinignan natin. Pero wala naman tayong magagawa dun. Wala naman tayong maitutulong dun. Tapos magbubukas sana ako kaya lang init pa. Magbubukas na sana ako ng shop, kaya lang mamaya na lang. So balik tayo dun sa pinag-uusapan natin na bike lane. Kung sana ganon. Meron tayong suspension ng bike lane para yung mga gagamit, para fair naman, 'di ba? Para yung mga gagamit ng bike lane, hindi naman sila mahuli sa rush hour. Kasi rush hour na nga, naiipit ka na nga sa traffic, tas nahuli ka pa. Masakit, 'di ba? Tapos para fair din sa nakabike. For example, ito yung bike lane, ito yung kulay itim na to. Itong itim na to. Ang pwesto natin dito lang tayo, single file lang tayo sa bike lane. For example, single file lang tayo sa bike lane. Medyo malapad din naman kasi yun. Actually, kasya yung dalawang motor dun pag nagsasabay sila, di ba? Dito lang tayo, ayan, kagaya nyan. Nakadaan yung bike dito sa kanan ko. So single file lang tayo sa bike lane. Tapos pagbigyan natin yung mga nakabike sa kanan, bigyan natin sila ng space sa kanan para patas, 'di ba? Para patas yung bigayan natin. Kasi gusto nating maka-recover sa traffic, gusto nating maka-alwas sa traffic. Tapos gusto nating gumamit nung exclusive na lane para sa mga bike. Total may suspension naman. For example, magbigayan pa rin tayo. Kagaya nung kagaya minsan pag talagang kailangan natin dumaan sa bike lane, may mga bike din naman napapasok, pagbigyan natin sila sa kanan. Huwag natin suluhin yung exclusive lane na dapat naman para sa kanila talaga. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina, ang hirap ng kalagayan ng mga nagbabike, especially kung paahon yan. Ang hirap kasi mas bumibigat yung pagmamaneho nila ng bike nila kapag paahon. Wala silang puwersa or wala silang buwelo. Kaya nga kung ito, for example, ito yung bike lane, itong space na to. Dito lang tayo. Ngayon kung may stuck man tayo sa traffic, kung magkaroon man ng traffic sa bike lane, yung mga bike makakadiretso pa rin sa kanan natin. Kasi hindi tayo nakaharang sa kanila. So yan lang, sobrang ikli lang ng thought natin about dito sa bike lane. Ulitin ko hindi tayo tutol dyan. Nire-respeto natin yung mga nakabike, nire-respeto natin yung bike lane na ginawa para sa kanila. Although gumagamit tayo minsan kasi kailangan natin, nire-respeto natin yung mga yan. So yan lang, nailabas ko lang ng konti yung naisip ko kasi wala, ang hirap talaga pag rush hour. Mahirap pag rush hour. Kung kailangan bigayan talaga. Welcome, Bryden. So yun lang, Germs, maraming salamat sa pagtutok dito sa Maikling Vlog natin ngayong umaga. Jeff Rocks out.